ito na tayo. Trending lang, may konting hugot, may konting tapang. Sa bawat Unbettable topic, Channel. bawat saya. Uy! Sa mga fans ng KDLX. Oy, finally, meron na tayo bagong item. Oh, na-miss ko to mga to. Although, huli kami nagkita. Saan ba kami rin nagkita na nag-picture-picture pa kami ng dalawa ito? Tuwan-tuwa sila kasi obviously, ang dami mga fans ng KDLX na nagkukwento sa kanila na mahal ng Unbettable Channel ang KDLX. At this time, talagang paninindigan natin ang pagmamahal natin sa kanila. Kasi nga, marami na naman mga bashers, marami na naman mga nag-uopinyon na di umano, naghiwalay na, nagkanya-kanya na. Although yung kanya-kanya totoo sa ngayon, ha? Kasi involved at mayroon silang kani-kanilang mga ginagawang mga projects. Pero natuwa ako dito kay KD kasi may isang basher na sinagot talaga niya, na parang sinasabi niya na na ang dami niyong alam, parang lahat na lang ng mga tungkol sa personal na buhay namin chuchu. Actually, may mga ibang reporters din siyang may binanggit niyo yung mga reporters na di umano ngay yung parang nangihimasok sa mga private na mga bagay-bagay sa kanila ng kanyang love team partner na si Alexa Ilacod. Ang galing-galing mo, Alexa, baby, sa Your Face Sounds Familiar. Number 1 siya ngayon, yung total votes nila. Di ba yung huling ginawa niya, na ginaya niya si Marimar, si Thalia. Ganda-ganda niya, Pareho yung mamaya, ituloy natin yan. So, itong si KD Baby, dahil sa kanyang latest na ginagawa at isa siya sa mga pinupuri sa Bagets the Musical, na hanggang ngayon ay talagang maraming nanonood at sinasabing isa sa pinakamagandang local musicals na napanood ng mga sambayanan. Talaga namang ang ganda ng mga feedback, ng mga reviews, lalo na dun sa role na ginagampanan niya. Alam natin yung sa movie version, yung role ni ang ginampanan niya Raymond Lochenko ba o JC Bonin? Basta. So anyway, ang dami, puring-puri siya doon. And dahil doon, meron siyang mga kasamahan or meron siyang isang girl na nag-post yata sa social media na co-star niya, ganyan-ganyan. Tapos doon nagsimula ang issue kung bakit na sinagot niya yung isang basher na nagsasabing ito na pala yung ipinalit ni KD kay Alexa or something to that effect na naging post na sinagot na porque nakasama mo lang, hindi na ba pwedeng magpa-picture kayo, mag-post kayo ng co-star mo na ganyan, na syempre nakakatrabaho mo rin. Na in-appreciate natin. Dahil sabi natin, which is normal. Ano ba? Itong mga fans na to, ang mga pakialamera. Kasi nga si KD, lalo pa nag-release na rin siya ng kanyang bagong single under Star Pop. Yung pa pala, may bagong development ka. Baby KD natin, alam naman natin na si KD ay talaga namang singer din naman, magaling mag-gitara, magaling lahat ng kagaya ni Alexa. Kaya nga sila isa sa mga bonding moments nila ni Alexa, yung pagkakante. Kasi alam naman natin, napakahusay na singer din ni Alexa. Na si Alexa, sabi nga natin, aside from mga hosting chores niya, yung kanyang exposure sa Your Face Sounds Familiar, na hinuhulaan na isa siya sa pwedeng contender o top contender. Tatlo silang sinasabi na pwede maging big winner ng ng Your Face Sounds Familiar. Pero syempre, ngayon siya nangunguna, napakahusay naman talaga niyang actress, napakahusay niyang host, napakaganda pa rin niya, kahit ang liit-liit ng babaeng yan, ay ang galing. So, sinasabi ni KD na we're still together as a love team. Siguro hindi lang sila nagkakasama sa ngayon at walang project na babagay or baka in the future pa. Pero hindi ibig sabihin na naghihiwalay sila bilang love team, magkahiwalay sila bilang good friends or very dear friends o kung anong level man ng friendship nila. Kasi lagi silang magkausap pa rin, lagi nagkukumustahan, lagi nagko-compare ng notes tungkol sa mga nangyayari sa mga individual careers. At lahat, parehong happy sila kasi very, very productive. Nung huli natin silang napanood dun sa Pira-Pirasong Pangarap na TV series, sobrang silang pinuri dahil ang galing-galing nilang pareho kasama yung mga ibang mga co-stars nila doon. But after that, na merong stage play din silang ginawa, yung Walang Sugat ba yun, na napanood din natin sa PETA. And hopefully nga, sa mga fans ng KDLX na andyan pa rin, very solid pa rin, at kapwa binibigyan
ng suporta, mga individual na mga activities or mga projects nila, ay ipagpatuloy lang din natin niya. Kasi kami dito rin sa Unbearable Channel, lagi din naman yung sinasabi. Pero dito ang point ko na gusto number one sabihin is, number one nga, bongga ka KD. Kasi you have the, na tamang wisdom ngayon and maturity na wag nang pinalalampas ang mga kahit maliliit lang sigurong bashing or pagmamarunong ng mga iba kasi nagiging entitled masyado yung mga ibang fans, nagiging to the point na nagiging toxic na sila na ang feeling nila kontrolado na nila or may control sila sa mga hinahangaan nila. Good thing itong si Alexa naman ay hindi na masyadong nagkomento pa o nagsalita kasi kilala na rin siguro ni Alexa or sanay na rin siya sa mga ganyang klase ng mga reaksyon ng mga fans, ng mga bashers kasi nga very, very active siya sa kanyang career at maganda ang kinahihinatnan. Kung may mga future projects silang gagawin bilang KD Lex, aabangan natin yan kasi for sure, marami yan. Diba? Ang importante na establish ni KD Estrada, ni Alexa Ilacad, na individually kaya din nilang tumindig sa kanilang mga sariling paa at hindi lang umasa sa love team nila. And on that note, umaasa po kami dito sa Unbearable Channel na lagi nyo kaming susubaybayan. Mag-subscribe na yung mga hindi pa nakasubscribe dyan. Maraming salamat sa ating mga sponsors, Ideal Vision, Simas Philippines, Mama Shakeable Revilla ng MWell, Colonel Jundi Mayuga, Dr. Jessica D. Faces and Curves, Dr. Sheila and J. Recasata, ang mga kaibigan natin dyan, ang One Dental Place, ang Dr. Pong Magtibay, ang Gorgeous Smile, o diba? At marami pa ang iba. Sa susunod, abangan po. Don! Baka naman abutin na naman ng 2 weeks ito, ha? Babu!